Shalom sa inyong lahat. O halik kayo at tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa kanya ng mga awit ng pagpupuri sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Awit 95, talatang 1 hanggang 3. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan ko maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Gaano mapagpasalamat ang lahat mong mga panalangin, makapangyarihan, pinagkaisa ang langit at lupa. Si Kristo sa Filipos at Kolosas. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamagitan ni Yesu Kristo sa kalwalhatian at kapurihan ng Diyos. Amen. Pangalawang leksyon, mga dahilan para sa pagpapasalamat at panalangin. Ang ating susing talata ay nasa Filipos 1:6. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Tayo, gaya ni Pablo, ay maraming ipagpapasalamat. Naranas natin ang biyaya ng Diyos sa mga paraang napakatindi, mga paraang kahit ang mga anghel ay hindi maunawaan. Gayon din katotoo ang kaloob ng kapayapaan ng Diyos na yumayakap sa pagkakasundo kasama ang Diyos at ang pag-asang dumadaloy mula sa pag-ibig ng Diyos. Sa antas na isang tao, may bibigay at may pakikita natin ang pagpapahalaga sa iba pa at pag-asa na pahahalagahan ito ng tao ang mga bagay na ginagawa natin para sa kanila. Tatlong paghahati muli. Hanggang dumating si Jesus, pagkatuklas ng kalooban ng Diyos, pagiging aktibo para sa Ebanghelyo. So una ay tatalakayin ang pagsasama sa Ebanghelyo. Dalawa ang tatalakayin sa ikalawa. Pagsasama sa Ebanghelyo, kahilingan sa panalangin ni Pablo. Dalawa pa rin doon sa ikatlong hati, gamit ang pang-unawa sa paraang espiritual at bunga ng Ebanghelyo. Yung unang hati. Ang ating talata ay Filipos 1:3 hanggang 8. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan
sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Matupad na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat. Sapagkat kayo'y nasa aking puso, iyamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay ng Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Ang tao sa kanyang puso. Itinatag ni Pablo ang iglesia sa Filipos. Kaya makikita natin na lumalaganap ang kanyang liham, ang init ng Kristiyanong pagsasama. Bagaman nahiwalay ng daan-daang milya, si Pablo nakakadena at nakabilanggo, dala ang iglesia at ang kaanib nito sa kanyang puso. Nananabik siya para sa kanila sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Filipos 1:8. Nagpapasalamat siya sa Diyos para sa kanila. Ang panalangin ng pasasalamat ni Pablo ay kahit na nagbibigay ng isang sulyap sa pamanhik ni Jesus para sa atin sa langit. Sa baluti ng punong pari ay 12 bato na kinakatawanan ang 12 tribo ng Israel. Ang taong bayan ay magiging nasa kanyang puso samantalang namagitan para sa kanila. Exodo 28:29. Sa isang kahit mas malaking paraan, bilang ating punong pari sa sanctuary sa langit, dala ni Jesus ang mga pangalan ng kanyang bayan sa harapan ng Ama. Buong kawili-wili, ang pananalita ng Pilipos 1:3 ay malabo. Inidiriin ang malapit na relasyon sa pagitan ni Pablo at ang mga taga-Filipos. Ito'y karaniwang sinasalin na inaalala sila ni Pablo sa panalangin. Ngunit ito'y maaari ring tumutukoy sa kanilang pag-aalala sa Kanya. Kaya nga may kalabuan. Gayunman, idiniriin nito ang malapit na tulungang pinagsasalunan nila na ang salitang pagsasama, ito ay Grego ng koinonia, ay idiniriin din. Gaya ni Pablo na may pakikisama sa mga pagdurusa ni Kristo. Ang mga taga-Pilipos ay nakisalo. Ito yung Gregong son koinoneo sa mga pagdurusa ni Pablo at nagbigay ng pinansyal na suporta sa ministeryo ni Pablo. Filipos 4:14 at 15. Ibig sabihin, anumang suporta sa alinmang ministeryo ay pakikisalo sa ministeryong iyon. Yan ay isang prinsipyo ng pagiging katiwala. Itong tulungan na mula ng unang araw hanggang ngayon ay umakay sa Kanya upang pasalamatan ang Diyos para sa kanila at upang manalangin para sa kanila na may kagalakan. Buong kawili-wili, inilarawang medyo positibo si Pablo ang tagpo ng kanyang bilangguan bilang pagbibigay ng oportunidad para
at sa pagtatanggol ng at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Ang gamit nitong dalawang legal na termino, yun yung pagtatanggol at pagpapatunay, ay nagmumungkahi na ang kanyang pagsubok ay malapit na. Ngunit gayon din na si Pablo ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga kawal at dalaw kalakip ng Ebanghelyo. Siya kasi ay nasa house arrest. Wala sa normal na selda. At nakataniakala siya sa isang kawal. So, pwede siyang ah, magkaroon ng reaksyon sa kawal na yan. At sapagkat nasa bahay siya, ay dinadalaw siya ng mga kapatid at meron ding interaksyon. Yun ang sinasabi ito. Ipinagtatanggol ito, Gregong apolohiya, laban sa mga atake at pagpapatunay ng walang hanggang katotohanan ay parehong mahalaga. Si Pablo ay parang walang pakialam tungkol sa sarili niyang hinaharap kaysa tungkol sa pagpapatunay sa Ebanghelyo mismo. Kahiman siya'y mabuhay o mamatay, tiwala si Pablo na tatapusin ng Diyos ang mabuting gawa na pinasimulan niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ang tanong ay ganito, paano mo unawain ang pangako na tatapusin ng Diyos ang mabuting gawa sa iyo? Ano ang kahulugan nito? Yung tatapusin niya ang mabuting gawa. Matatapos kaya ang gawang ito bago ang ikalawang pagparito? Pangalawang pagkakahati. Ang ating talata ay Pilipos 1:9 hanggang 11. Itinadalain ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Ito yung pinasimulan at tatapusin na mapuspos ng mabunga ng katwiran sa pamagitan ni Hesukristo sa kalwalhatian at kapurihan ng Diyos. Pinubuod ng panalangin ito ang lahat ng mga alalahanin na palalawakin niya sa natirang bahagi ng liham. Ano yung mga yon? Pag-ibig, kaalaman, pag-unawa, pagiging matapat, hindi nagiging sanhi ng pagkakasala, at ang katwirang meron tayo kay Hesukristo. Ang pinagbabatayan nitong panalangin ay isang pagdiriin sa iglesia bilang isang kabuuan. Ang panalangin ni Pablo ay lubos na nakatutok sa iba, sa ngalan ng buong iglesia at para sa kapakanan nito. May 5 elementong panalangin. Una, pag-ibig na dumarami pa. Hindi lamang nanalangin si Pablo para sa higit pang pag-ibig, kundi para sa pag-ibig na inakay sa isang tiyak na direksyon, sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Kaalaman, hindi lamang kaalamang intelektual, kundi nagpapahiwatig ng isang kaalaman ng mga bagay na espiritual na maaaring matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsasama sa Diyos at pag-aaral ng Kanyang salita. Pangunawa, pagiging kayang aprubahan ang napakahusay. Kinikilala nito mula sa kung ano ang nakapipinsala sa moral at
maging maging mga tapat at walang kapintasan. Pagiging matapat. Ang salita sa Grego ay nangahulugang hinatulan sa pamagitan ng sikat ng araw at tumutukoy sa isang walang bahid na kadalisayan ng kilos. Lahat na ginagawa ng mga Kristiyano ay dapat maging kasing naaninag gaya ng sikat ng araw. Transparent, ibig sabihin, walang inililihim. Hindi nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi pagiging isang katitusuran. Hindi nagsasalita o gumagawa ng anumang na gagawin itong higit na mahirap para sa isang tao upang paniwalaan. Katwiran sa pamagitan ni Kristo. Wala tayong sariling katwiran, kundi ang tinanggap lamang natin sa pamagitan ni Kristo. Ito ay isa pang prinsipyo ng pagiging katiwala. Wala tayong atin maliban sa ibinigay sa atin. May kahabaang tinalakay ni Pablo ito sa mga liham ng Roma at Galacia at palalawakin din ito sa Pilipos 3. Anumang ibang gagawin natin? Paano ang ating pag-ibig ay lalo pang sumasagana? Bakit napakalaga yun para sa buhay Kristiyano? Yan ang mga bumabangong tanong. Pangalawang pagtatalakay, Kolosas 1:9 hanggang 12. Kaya't mula ng araw na aming narinig ito, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginagawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mabanal na kaliwanagan. Tiyak ang kahilingan ni Pablo. Nanalangin si Pablo na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban. Inilarawan ni Pablo ang kaalaman ng kalooban ng Diyos bilang karunungan at pagkaunawang espiritual. Kolosas 1:9. Dumarating ang karunungan. Una sa lahat, sa pamagitan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Pagiging handa na gawin ang kanyang kalooban, 1:7-17. At hindi nakahilig sa sarili nating pagkaunawa, Kawikaan 3:5. Subalit ang madalas na bumabagong tanong, ano ang kalooban ng Diyos para sa akin sa sitwasyong ito? May 4 na pangunahing pinanggagalingan mula kung saan maaaring matutunan natin ang kalooban ng Diyos samantalang hinahangad natin ito na may panalangin. Mga pinagmumulan para sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. Una, ang pinakamahalagang pagmumula ng kaalaman ay ang Biblia. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Awit 119:105. Ikalawa,
Nabigyan tayo ng Diyos ng tanging kaalaman para sa huling mga araw sa pamagitan ng Espiritu ng Propesiya, Apokalipsis 12:17 at 19:10. Hinihimok tayo ng Biblia na manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang propeta at kayo'y magtatagumpay. 2 Kronika 20:20. Ikatlo, ang kalooban at pangunguna ng Diyos ay maaaring malalaman natin din sa pamagitan ng mga pangyayaring niloob ng Diyos. Sa pamagitan ng paghingi sa Kanya na magbukas o magsara ng mga pintuan. Kaapat, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu kapag natutuhan natin makilala ang kanyang tinig. Sabi sa Isaiah 30:21, at ang iyong mga pandinig ay makakarinig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo. Kapag kayo'y pumipihit sa kanan at kapag kayo'y pumipihit sa kaliwa. Tinatawag itong spiritual insight o tinig ng banal na espiritu sa ating mga isip. Nanalangin si Pablo na ang mga taga-Kolosas ay lumakad ng nararapat sa Panginoon. Talatang 10 ng Kapitulo 1. Siyempre, walang likas na nararapat. Ngunit ibinibilang tayo ng Diyos na nararapat sa pamagitan ng kanyang biyaya at tinatawagan tayong mamuhay ayon sa mataas na pagkatawag ngayon. Efeso 4:1 at 1 Tesalonica 2:12. Ginagamit ni Pablo ang pandiwang lakad o lumakad 30 beses sa liham lamang na ito. Ito'y nangangahulugang upang mamuhay at kumilos ayon sa kautusan ng Diyos. Exodo 18:20. Na posible lamang sa pamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Ezekiel 36:27. Nanalangin din si Pablo na ang kanila at yung atin na mga buhay ay maaaring maging lubos na kaaya-aya sa Panginoon at pagkatapos ay inilista ang ilan sa mga paraan upang gawin yon. Namumunga ng bawat gawang mabuti. Kolosas 1:9-10. Pagkatapos, lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Talatang 10. At sa wakas, sa pagpapasalamat, talatang 12. Ang tanong ay ganito, kung may magtatanong sa iyo, paano mo malalaman na inaakay ka ng Diyos sa isang direksyon o iba pa? Paano ka sasagot? At bakit? Pangatlong pagkakahati, pagiging aktibo para sa Ebanghelyo. Filipos 1:12-18. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng Pretorio at sa mga iba pa. At karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangan ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ay dalawang reaksyon. No?
isang negatibo at isang positibo. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhasa'y nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Ito yung negatibo. Hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahayag si Kristo at sa gayoy nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. Mauunawaan ang mga taga-Pilipos ay naliligalig nang marinig nila ang pagkabilanggo ni Pablo. Natural yun. Ngayon, limitado na ang kanyang gawain. Hindi na siya makapaglalakbay, hindi na makapangangaral, hindi na makadadalaw sa mga sinagoga at magturo sa mga tao tungkol kay Jesus bilang ang Mesyas. Hindi na siya makapagtatayo ng mga iglesia. Isinugo ng mga taga-Filipos si Epaprodito upang alamin ang katayuan ng apostol, upang palakasin ang kanyang loob at tiyaking ang mga pisikal niyang pangangailangan ay naibibigay. Ang mensaheng ipinadala niya si Pablo, pagbalik ni Epaprodito, ay nakagulat sa mga taga-Pilipos. Kasi nga, kagayang natin nakita ay positibo ang pananaw ni Pablo sa kanyang karanasan. Tignan natin yan. Nakita ni Pablo ang kanyang katayuan sa pamagitan ng kaibang mga mata. Inakay siya ng kanyang espiritual na pagkaunawa na makita ang kanyang pagkakakulong bilang isang mabuting bagay. Ito'y hindi basta lamang hinadlangan ang kanyang gawain, kundi nakatulong sa paglago ng ebanghelyo. Hindi ba sinabi ng mga taga-Pilipos na nahadlangan ng kanyang gawain? Pero sinabi niya na hindi, lalo ngang nakatulong sa aking ministeryo. Kung saan ang iba'y nakita lamang ang mga kadena at rehas. Nakita ni Pablo ang kanyang Romanong gwardya bilang potensyal na mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Nakita rin niya na ang kanyang pagkabilanggo ay labis na nagpalakas ng loob sa iba na maging higit na aktibo at higit na determinadong palaganapin ng ebanghelyo upang matapang na magsalita para kay Kristo na walang takot sa mga kahihinatnan. Dumami yung mga magdadala ng pabalita. Tingnan natin yung mga negatibo. Maaaring mahirap maisip, ngunit may mga talagang nag-iisip na makinabang mula sa pagkabilanggo ni Pablo. Mukhang iniisip nilang ang kanyang kalabuan. Yung ibig sabihin niya ay sapagkat nakakulong siya, hindi na siya prominente at malilimutan na ng mga tao. Yung ganong sitwasyon ay aakay sa higit na pansin para sa kanilang sarili. Hindi na si Pablo ang mapapansin, sila na. At sarili nilang pangangaral ng ebanghelyo. Ano nga ang isang makapangyarihan, subalit malungkot na halimbawa ng pagiging makasarili ng tao kahit sa iglesia, gaya ng sinabi ni Jeremias matagal na bago kay Pablo. Sa Jeremias 19:17-19, sabi niya, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa
dito, pero may positibong epekto. Sa kabutihang palad, sa kaibahan, may mga tapat na manggagawa na naging higit na masigasig upang ipakalat ang ebanghelyo. Mahal nila si Pablo ng gayon na lamang na ang pagdurusang nakita nilang tiniis niya para sa kanyang panampalataya ay umakay sa kanila upang pagtiwalaan si Kristo ng higit at nagpalakas ng kanilang loob upang maging higit pang-aktibo para sa Panginoon. Ito yung nagpasigla sa kanila upang humayo kung saan dati ay takot silang pumaroon. Yan ang positibong epekto. Ito'y umakay sa kanila upang magsalita sa mga sitwasyong dating tumatahimik sila. Ito'y umakay sa mas higit pang mga taong tumatanggap kay Kristo at mapakalat ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang tanong, anong leksyon ang natutunan mo mula sa mga karasan na bagaman talagang masama ay nagdala rin ng mga pakinabang kahit pa sa mga kaso na ang pakinabang ay maaring hindi litaw? Paano matututuhan nating pagkatiwalaan ang Diyos? Alam natin na sa dulo ng mga karanasang mabibigat na mapait ay ang dulo niyan ay sa ikabubuti. Pangalawang pagtatalakay sa ikatlong hati. Kolosas 1:3 hanggang 8. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming panalangin para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong panampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mabanal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutunan kay Epapras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. At siya rin naman sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Ang relasyon ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay naiiba mula sa relasyon niya sa mga taga-Pilipos. Hindi kasi na nakatungtong si Pablo sa Kolosay. Ibinibilang niya sila na mga hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan. Kolosas 2:1. Gayunpaman, tinitiyak ni Pablo sa kanila, gaya ng ginawa niya sa mga taga-Pilipos, na pinasasalamatan niya ang Diyos para sa kanila at laging nananalangin para sa kanila. Tatlong bertud. Pinagsama-sama ni Pablo ang tatlong bertud na binabanggit niya sa ibang lugar: panampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pansinin na hindi binibigyang kredito ni Pablo ang mga taga-Kolosas para sa mga bagay na ito. Pinasalamatan niya ang Ama para sa kanila dahil gaya ng sinasabi ni Santiago na sila'y kasama sa mabuti at takdal na mga kaloob na tinanggap natin mula sa Kanya. Santiago 1:17. Kapag nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos na meron para sa atin, ito'y aakay sa atin sa panampalataya kay Kristo at
tinatanggap natin ang ating pag-asa sa langit. Inilalarawan ito ni Pablo bilang isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan ng langit para sa inyo. 1 Pedro 1:4. Ang ebanghelyo ay mapagkakatiwalaan. Idinirein din ni Pablo na ang ebanghelyo ay mapagkakatiwalaan dahil nakabase ito sa salita ng katotohanan. Ito'y isang pagpapahayag na ginagamit ni Pablo sa iba pang lugar na tumutukoy sa kinasihang salita ng Diyos. Hindi katulad ng mga salita ng tao. Gumagana itong mabisa sa mga naniniwala at ginaganap ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag naiproklima ang ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakilala sa pamagitan ng gawain ng banal na Espiritu sa mga puso ng mga nakikinig at tumutugon ang tao. Ang ebanghelyo mismo ay nagbibigay ng bunga dahil ito'y ang salita ng buhay. Pilipos 2:16. Ang ebanghelyo ay kumalat sa isang maiksing panahon. Sa loob ng 30 taon ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, masasabi na ni Pablo na ito'y kumalat na sa buong sanlibutan. Kolosas 1:6. Maya-mayang kaunti sa parehong kapitulo, sinasabi niya ang ebanghelyo ay ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Kolosas 1:23. Ang malawak na sistema ng Romanong kalsada ay ginawang posible ang matuling komunikasyon at paglalakbay. Niyan ang paraan para maaaring maipalaganap ang mga liham ni Pablo ng napakalawak at tulin. Subalit, ang kapangyarihan ng Diyos ang gumawa sa pamagitan ng salita na magbibigay ng pagsilang sa buhay espiritual sa isang tao na ginawa silang isang bagong nilalang kay Kristo. Sa Kolosas 1:5 ay sumusulat si Pablo tungkol sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Ang tanong ay, anong naunawaan mo tungkol sa pag-asang iyon? At bakit ito'y para sa iyo? Hindi lang para sa kanila. Bagamat hindi ka tunay na nararapat, gaya rin nila. Pangwakas na salita. Tandaan natin na ang buhay ng anak ng Diyos sa sanlibutan ito ay isang buhay manlalakbay. Wala tayong kaalaman para planuhin ang sarili nating buhay. Ito'y hindi para sa atin na hubugin ang ating hinaharap. Sabi sa Hebreo 11:8, sa panampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ng kanyang pupuntahan. Gaya ni Abraham, tayo'y hahayo sa direksyon ng Panginoon sapagkat nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoon ng mga Panginoon, dalangin kong positibong tutugon ka sa panalangin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas at sa atin na lumakad ng nararapat sa Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa sa pagsishare. Pagpalain nawa sila ng Diyos.
Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Thank you. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.